kayang meron sa bayan ng Binalbagan sa Negros Occidental at pati daloy ng tubig pabaliktad? Ang turo sa atin sa physics, force is equals to mass times acceleration. Pero sa bayan ng Binalbagan sa Negros Occidental, wala raw silang mabuong formula para maipaliwanag ang di manoy misteryosong puwersa na nagpapagalaw sa bundok na ito. Ang agos ng tubig kasi rito, imbes na dumaloy pababa, paitaas. Subukan natin i-neutral. Ang mga sasakyan naman kapag naka-neutral o kahit pa nakapatay ang makina, hinahatak daw paakyat ng bundok. Kahit pa padaos-dos ang daan. Pagin mi ka balo, antes sige na mo nabalaan. Ang hinala ng mga residente rito, kagagawan daw ng pinaniniwalaan nilang mga engkanto na kung tawagin nila tamawo. Ang mga tamawo, di umano siyang nagpoprotekta sa yaman na nasa tuktok daw ng bundok. Ano ang yamang ito? Ang mga residente raw na dumadaan sa bundok ang makapagpapatunay sa mga hindi maipaliwanag daw na pangyayari sa bundok. Katulad na lang ng habal-habal driver na si Willie at ang kanyang misis na si Prelin. Ilang linggo lang daw ang nakararaan. Pauwi na sila noon sa kanilang bahay na nasa tuktok. Nung bigla raw nag-iba ang ihip ng hangin. Naglabay na muna sa wahon, nabatsagan ko nga daw nagkuano blang gumas ang akong motor daw nagwaslik porsiling ko basi kung parte lang mamluto tungod sa kadanlog nga ang dugay ko kahalin di amal daw amo lang tumuno ko sa wahon siling ko daw gina daw may kasuyop to sa tonaw. Minsan naman daw na ginabi si Willie sa pamamasada, bigla na lang siyang napatigil sa pagmumotor dahil pakiramdam niya may nagmamasid sa kanya. Ang ilang mabatsagan nga daw mayara nga may nagapang kahoy giniyo-giyo lang ang kahoy tapos wala man hangin. Pero nung luminga-linga siya, wala naman daw. Ang na yan, balak ko lang, lingko, basta oras sa kagabihon maglakat ko. Wain ako sa iban gina sa liga niya sa ako kabuhay ko na ang Diyos lang gidya mong natugyanan ko ya. Ang iba namang habal-habal driver sa tuwing nagagawi raw sa bahaging ito ng bundok, bigla na lang daw nadudulas o natutumba. Kuan, pakusog na lang na sila. Bitaw daghan ng aksidente din kay pakusog na lang sila kay mayon sila nga naka-fail sila nga moana, hadlok sila, nanindog ilang balhibo. Ganahan na sila siguro diri mo puyo diri ini kay siguro kuan man kuni linong kayo nga lugar ba kay layo kayo mga pumuluyo. Matandog sila, mauna siguro nga daw mo pabatsyag sila ba? Noong dekada 80, dating pastulan ng mga baka ang bahaging ito ng bundok. Maging ang mga baka raw noon, bigla na lang nadudulas o nahuhulog. Mga tao dito, may something na ano nila nga
Ang iba na baka hindi maagad-agad mahulog, but ditong area, madali sila mahulog. Kinalaunan, ang lupang ito ibinigay ng pamilya ni Benjamin sa gobyerno. Yung peace and order dati dito, parang hindi na maganda, hindi na kami umakyat dito. Nayaan ko na lang sa government kung pag-improve nila, okay na lang sa amin yun. Hanggang hinukay na ng pamahalaan ang bahaging ito ng bundok para gawing daan. Doon na nila natuklasan ang pataas na daloy ng tubig at ang kusang pag-akyat ng mga sasakyan. Nagtataka ako dahil nakita ko nga bakit ang tubig nagpakyat hindi nagpababa. Nabigla kami lahat, no? Ang kakatuwang pangyayari sa bundok nakarating sa kaalaman ng kolumnistang si Arman ng Negros Daily Bulletin. Ang tubig nagabalik sa babaw bukid, nagailig pasaka, hindi pa naog. Sa dulhugon, ang salakyan nagaisol pabalik sa babaw. Nagulat kami dahil may ibang dako dito na napuntahan na rin namin na meron ding ganitong parang hinahatak pabalik yung sasakyan pataas. Pero ito mas malakas eh. Pero para sa mga hindi mapamahiin, ang suspecha naman nila, ang bundok maaaring isang magnetic hill o lupa na may magnetic field. Yung komposisyon ng bato at lupa, nagkakaroon siya ng mga metals na responsible for magnetic properties. Nag-interact yung mga metals doon sa sasakyan, doon sa mga metals doon sa paligid. That's why napupula siya. At dahil hindi pa nasusuri ang tinagurian ngayong magnetic hill ng Sitio Bulwang, nagdala kami rito ng mga eksperto. Pag medyo mataas yung isang area, aangat yung bubble. Makikita natin kung may konting slope, masasense natin kung yung bubble hindi siya nasa center. As we can see sa bar level natin, nakataas yung isang side na expected natin na mababa. So it's just normal na bababa talaga due to gravity yung car. Ito na po yung sample na pinatest ng client namin galing ng Binalbagan, Negros Occidental. Prepared na po to for metal analysis. We found out na maliit at mababa talaga yung content ng copper, ng nickel at saka nung iron. Indikasyon na wala talagang magnetismo doon sa lugar na yon. Nakikita din natin na ang tubig doon ay nag-flow din at the opposite direction. That means hindi po magnetism talaga yung nag-drive doon sa phenomena doon, but gravity. Kasi gravity lang naman yung may kakayanan na mag-pull ng water. Hindi raw ito magnetic hill, kundi gravity hill. Lugar kung saan ang hindi pantay-pantay na surface ng lupa bumubuo ng optical illusion. Kaya ang downhill slope o ang daan na pababa naman talaga nagmumukhang pataas. Iba yung interpretation mo na nakikita mo dito sa isang area, mag-transfer ka doon sa kabila, iba naman yung makikita mo. That depends on the background of the area, sa distance. Pag malapit at saka malayo. So it creates an optical illusion. Sometimes mali yung makikita mo sa actual na orientation ng lugar. Hindi rin daw ito ang unang gravity hill sa Negros Occidental dahil 2 oras na biyahe mula sa Sitio Bulwang, dinarayo na ng mga turista ang kilometer 34 road marker sa bayan ng Murcia. Yung kalsada namin na siminto na. Tapos marami ng mga sasakyan, nagtisting, paakyat, pinapatay ng makina. Yung sasakyan natin, in-neutral natin yon. Hayaan natin siya. Tapos yung brake, hindi rin ako magbe-brake. Papataas na pa tayo. Naman nga, yung parang bat ganun. Pag mayroon kami mga kaibigan, pag sinorvey mo na siya, yung elevation na tinitingnan mo na mas mataas is medyo mas mababa siya kumpara sa kinatatayo. Parang optical illusion din siya. Hindi raw dapat katakutan ang mga gravity hill. Kailangan lang daw maging maingat sa pagbaybay nito. Cross the road slowly, carefully. Huwag masyadong mabilis yung takbo. Enjoy the scenic area. Appreciate the nature. Samantala, ano naman kaya ang binabantayang yaman ng di manoy mga tamawo sa Sitio Bulwang? Matatagpuan nga raw ito sa tuktok ng bundok.
ang ipinagmamalaki nilang Binadlan Falls. Napakahiwaga raw nito. Katunayan, kapag daw maingay ang mga bisita, tila lumalakas ang tubig at nagbabagsakan din ang mga bato. Pinaparamdaman sila siguro sa mga siguro hangin o tunog ng batong tumitipak para at least po siguro ma-remind sila para wag magingay. Ang putik na matatagpuan naman sa falls, pinaniniwalaan ding mainam sa katawan. Naniniwala sila na ito po ay nakaka-cleanse. At kaya raw talaga sinisimulan ng gawin ang daan sa bundok ng Sitio Bulwang para marating na ng mga turista ang ipinagmamalaki nilang Binadlan Falls. Kailangan din nilang dalhin balik yung mga basura nila kasi iniiwasan po namin na masira yung kalikasan dito sa bundok. May mga bagay sa ating kapaligiran na naipaliliwanag ng siyensya. Pero meron ding hindi. Mga bagay na kakatuwa, kakaiba, kaya naman lalong nakamamangha. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.